Like and share, subscribe. Nagsisimula ang pelikula sa mga tinig ni Helen Mirren sa isang video tungkol sa pagsisimula ng Barbie bilang isang manika na nagbago sa mundo matapos ang mundo ay pagod na maglaro ng mga manika ng sanggol na pinipilit ang mga batang babae na tanggapin ang papel ng mga ina. Ang mga manika ng Barbie ay nilikha ng isang kumpanya pinangalanan Mattel. Ang mga manika lahat ay may iba't ibang trabaho at maaaring maging anuman sila. Nais na maging sa mundo ng Barbie lupa, mayroong maraming mga Barbie at maraming mga lata. Mayroong isang presidente, Barbie physicist, Barbie doctor, Barbie manunulat, Barbie diplomat, Barbie mamamahayag, Barbie at sirena, Barbie buntis na manika na pinangalanang Midge. Bukod sa iba, ang mga Kens nakatira depende sa kanilang relasyon sa kanilang mga Barbie. Ang pangunahing Barbie ay nagpapatuloy sa kanyang araw na tinatangkilik ang kanyang buhay sa Barbie Land kung saan dinaraanan namin ang pang-araw-araw na gawain ni Barbie sa perpektong pink na mundo na kilala bilang Barbie Land. Lahat ng bagay sa gawaing ito ay perpekto at hindi niya pinalampas ang isang beat sa beach. Nakilala niya ang lahat ng iba pang mga Barbie ni Ken at nakita namin ang ilang tensyon sa pagitan ng Kens kagad habang si Ken Ryan Gosling ay nagseselo sa atensyon na ibinibigay ni Barbie kay Ken Simulo. Upang mapabilib si Barbie, nagpasya si Ken na tumakbo patungo sa mga alon ng dagat at naabutan sila ng malakas and falling down before the Kens can have a beach day. Though Barbie resolved the matter and all is well in Barbie Land, at night all the Barbies, Kens and Alan gather at stereotypical Barbie's Margot Robbie's dream house para magkaroon ng dance party. Everything is going wonderfully and we get to see a massive dance number to a very catchy disco song sung by Dua Lipa, but the dance is interrupted when the stereotypical Barbie wondering out loud if the other Barbies ever think about dying. The reaction makes it clear that it is siya lang ang nakakaramdam ng ganoon at mabilis siyang nagkunwaring nagbibiro tungkol dito sa susunod na araw. Kahit na ang kanyang gawain sa umaga ay ganap na nagkamali, siya ay nagsimulang mag-malfunction sa lalong madaling panahon at ang kanyang mga paa ay nagiging flat. Nagsimula siyang magkaroon ng masamang hininga bukod sa iba pang mga bagay na tinatanong ng iba pang mga Barbie. Courtesy weird Barbie, nalaman ni Barbie na naging ganon ang kakaibang Barbie matapos siyang sirain ng maliit na batang babae na nakipaglaro sa kanya. Sa sobrang paglalaro niya ngayon, kakaibang Barbie ang nag-aalaga sa iba pang mga Barbie para masigurado na hindi sila mag-malfunction gaya ng sinabi niya kay Barbie. Ang kakaibang Barbie tungkol sa mga nangyayari sa kanyang kakaibang Barbie ay naniniwala na ang lahat ng ito ay dahil sa isang glitch sa continuum sa pagitan ng tunay na mundo at ng Barbie Land. Nalaman ni Barbie na ang totoong mundo at ang Barbie Land ay konektado at may nangyaring mali sa totoong buhay. Mundo na naging sanhi ng malfunction ni Barbie sa lupain ng Barbie. Hiniling niya kay Barbie na pumunta sa totoong mundo at hanapin ang babaeng nakikipaglaro sa kanya at ginulo siya. Gusto niyang subukan ni Barbie at pasayahin ang babae. Ayaw sumama, ngunit ang kakaibang Barbie ay pinilit siyang maglakbay sa totoong mundo. Nagpaalam si Barbie sa lahat ng iba pang mga Barbie nang mapilitan siya ng ibang Ken Riles na pumasok sa kotse ni Barbie at sumakay sa kanya sa totoong mundo. Nalaman ni Barbie na ang totoong mundo ay hindi lahat na mahusay at ang Barbie dolls ay nagkaroon walang nagawa para baguhin ang mundo dahil naniniwala ang mga Barbie na siya ay kinukuha ng mga lalaki at hinaharas, kung saan napagtanto ni Barbie na ang tunay na mundo ay lalaki na dominado, hindi tulad ng Barbie Land kung saan ang lahat ng posisyon ng kapangyarihan ay kinukuha ng mga babae. Inaresto sina Barbie at Ken ay nagpasya na magpalit ng kanilang mga damit at nauwi sa pagnanakaw ng mga bago sa isang tindahan at inaresto muli ng mga pulis na binago ng mga pulis si Mattel, ang kumpanyang responsable sa pagpapalam sa kanila ni Barbie at Ken na ang dalawa sa kanilang mga manika ay naging rogue at nasa totoong mundo siya. Sumakay ng elevator at umakyat at sumabog sa isang pulong kasama ang CEO na si Mr. Mattel habang hiniling ni Barbie kay Ken na pabayaan siya sandali habang sinusubukan niya mag-concentrate sa sarili at hanapin ang batang babae na nakipaglaro sa kanya. Si Barbie ay nakakita ng isang pangitain kung paano napigilan ng batang babae sa paglalaro ng manika. Pagkatapos niyang lumaki, naging emosyonal si Barbie matapos makita kung paano pinipilit ang batang babae na gawin ang mga bagay na hindi niya gusto ni Ken na umiikot sa totoong buhay mundo, at nalaman na ang mga lalaki ay may napakataas na katayuan. Doon niya nakikita kung paano kinukuha ng mga lalaki ang lahat ng posisyon ng power at kung paano ang mga babae ay sunod sa larawan sa mga lalaki, hindi tulad sa Barbie Land. Tinawag ni Barbie si Ken at hiniling na samahan siya sa high school kung saan hahanapin niya ang batang babae na naglaro. Kasama niya si Barbie ay nakarating sa paaralan na nakita niya sa kanyang paningin at nakilala ang maliit na batang babae na nakipaglaro sa kanya. Ang babae ay isang twin na nagngangalang Sasha na masama kay Barbie. Inakusahan niya ang mga manika ng Barbie na itinakda ang feminist movement pabalik sa 50 taon at iyon ang mga manika na
ay nilikha para sa mga batang babae upang paglaruan ng pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng mga kababaihan ng dysmorphia sa katawan bukod sa iba pang mga mental at pisikal na isyu na sasaktan si Barbie at sinusubukang ipagtanggol ang sarili ngunit tinawag siya ni Sasha na isang pasistang dinudurog ang kanyang puso kasabay ni Ken ay naghahanap ng mga libro tungkol sa mga kabayo ngunit napunta sa paghahanap ng maraming libro tungkol sa patriarchy sa library ng paaralan siya ay humanga sa patriarchy at pumunta sa totoong mundo na naghahanap ng trabaho. Nalaman niya na ang pagkakaroon ng trabaho sa totoong mundo ay nangangahulugan na kakailanganin niya ng kwalifikasyon na mahanap ng mga tauhan ni Mattel Barbie. Umiiyak sa kalye pagkatapos ng pakikipag-ugnayan niya kay Sasha, sinabi nila sa kanya na dadalhin siya sa Mattel headquarters. Nakikipag-ugnayan si Ken sa isang babae at nabigla siyang makita kung gaano kataas ang tingin ng mga babae sa mga lalaki sa totoong mundo sa halip na pumunta kay Mattel. Nagpa siya si Barbie Ken na bumalik sa Barbie Land ng mag-isa kasabay ni Gloria ay nasa paaralan upang kunin ang kanyang anak na si Sasha at nagpa siya na sundan ang mga kotse ni Mattel upang makita kung ano ang nangyayari kay Barbie. Dumating si Barbie sa Mattel at nakilala Mr. Mattel. Nalaman niya na ang orihinal. Ang lumikha ng Barbie ay isang babae ay hindi kailanman nasa gusali at ang kumpanyang iyon ay pinamamahalaan ng mga lalaki. Sinubukan ni Mr. Mattel na kumbinsihin si Barbie na kusang loob na pumasok sa loob ng kahon ngunit nagawa niyang makatakas sa silid pagkatapos magsinungaling upang gamitin ang banyo ay lumabas si Barbie at pagkatapos ng isang detalyadong detalye. Si Chase ay napadpad siya sa bahay ng isang babae. Kinausap ni Barbie ang matandang babae na tumatawag sa kanyang sarili na Ruth. Naging emosyonal si Barbie habang nakikipag-chat kay Ruth at nagpaalam sa matandang babae matapos niyang marinig na hinahabol siya ng mga lalaki sa labas ng opisina ng Mattel. Nasa loob ng kotse nila sina Gloria at Sasha nang magpakita si Barbie na nag-aalok si Gloria na tulungan si Barbie at nagawa niyang iwasan ang mga lalaking sumusunod sa kanila. Nalaman ni Barbie na si Gloria ang naglalaro ng manika at sa huli ay nagdadalawang isip kung ano ang magiging hitsura ng isang Barbie na may existential crisis na napagtanto niya na siya ay nag-malfunction dahil si Gloria ay nahihirapan. Napagtanto ni Barbie na ang mga alaala ng ina ang naranasan niya at hindi si Sasha at ang ina ang naging sanhi ng pagkasira ni Barbie ay humingi siya ng tawad kay Sasha para sa nangyayari sa totoong mundo dahil sa mga manika ng Barbie. Nagdesisyon si Barbie na bumalik sa lupain ni Barbie habang sina Gloria at Sasha sumali para tulungan si Barbie. Pagkarating sa Barbie na mapunta si Barbie na brainwash ng mga Ken na maging sunod sa Nyeren sa kanila ang mga manika ay nakalimutan na kung sino sila at ang kanilang sariling mga pagkakakilanlan bilang mga doktor na nagwagi ng Nobel Prize ng mga presidente at higit pa habang sinimulan nilang alagaan ang mga manika ng Ken at ang kanilang mga pangangailangan. Sinubukan ni Barbie na kausapin si Ken tungkol dito ngunit sinabi niya na kasalanan ni Gloria ang pagbabago ng kanilang normal na buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-iisip kay Barbie tungkol sa kamatayan habang ang mga lalaki ni Mattel ay nagpa siya na sundan si Barbie upang makita kung ano ang nangyayari sa lupain ni Barbie habang may gulo sa dumating si Barbie nang magkaroon ng mental breakdown si Barbie. Sinabi niyang uupo lang siya at hihintayin na bumalik sa normal ang mga bagay-bagay. Mundo nang sabihin ni Gloria na kailangan nilang ayusin ang mga bagay-bagay sa lupain ng Barbie dahil kasalanan niya ang lahat ay tumalikod siya at bumalik upang tulungan sina Barbie, Gloria at Sasha na dalhin sina Barbie at ilang iba pang mga Barbie sa kakaibang bahay ni Barbie. Doon sila nagpa siya para tumulong iligtas ang iba pang mga Barbie sa pamamagitan ng pag-abala sa mga Ken ng ilang mga Barbie kasama ang hindi pinapahalagahan na kaibigan ni Alan Ken ay sinimulan ng pagdeprogram ng mga Barbie sa pamamagitan ng pag-abala sa mga Ken sa pamamagitan ng isang decoy. Kapag nag-ambala ang mga Barbie ay inalis at kinausap sila ni Gloria tungkol sa pagbibigay kapangyarihan sa mga babae upang dalhin sila. Dahil sa kawalan ng ulirat na inilagay sa kanila ng mga Ken nang ma-deprogram na ang lahat ng mga Barbie ay nagpasya silang i-on ang kanilang alindog para matrap ang kani-kanilang Barbie ni Ken na pumunta sa bahay ni Ken at humingi ng tawad sa hindi niya pagkikita. Bilang kanyang potensyal na kapareha sinabi niya sa kanya na handa na siyang makipag-date sa kanya at masaya si Ken na kinakanta niya si Barbie ng 4 na oras na kanta tulad ng ginagawa ng iba pang Ken sa kani-kanilang mga Barbie. Gayunpaman tulad ng mga Kens ay kumbinsido na ang mga Barbie ay sa kanila ang mga Barbie. Lumipat sa pag-upo kasama ang ibang Ken para pagselusan ng Ken Smith sa dalawang magkaibang koponan at pag-awayan ng isa't isa sa dalampasigan. Si Mr. Mattel at ang kanyang mga tauhan ay pumasok sa lupain ni Barbie sa tamang panahon sa panahon ng Ken Clash kung saan ang lahat ng mga Kens try to fake kill bawat isa Ken breakout sa kanta. At sa wakas ay napagtanto na siya ay si Ken na isang solong nilalang at hindi lamang isang kasama ni Barbie sa habang panahon ng halalan sa lupain ng Barbie ay nagaganap sa kawalan ng mga patakaran ng Ken's president na si Barbie na pabor sa mga Barbie na nagsasabing hindi maaaring magkaroon ang gobyerno ng Barbie. Na-overrule ng Kens dahil sa kawalan nila ang Kens sa wakas ay bumalik sa Kendom at nakitang nakabalik na ito sa lupain ni Barbie.
Nagalit si Ken at nagsimulang umiyak dahil sa kung paano siya naging bigong manika na sinubukan siyang aliwin ni Barbie at Ang. Pinag-uusapan ng dalawa kung paano hindi nakita ni Barbie si Ken bilang kapareha at palaging gabi ng mga babae tuwing gabi para sa Barbie ay humihingi ng paumanhin para sa pagkuha ng Ken para sa ipinagkaloob at humiling sa kanya na lumikha ng isang pagkakakilanlan para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtuklas kung sino talaga siya si Mr. Mittel na nakarinig sa mga pahayag ng talakayan na naiintindihan niya ang pasanin na pinanghahawakan ni Ken ngunit sinasabing wala siyang magagawa sa sitwasyon ng mga manika. Mga pangarap o inaasahan tulad ng pagkuha sa mundo na pinaniniwalaan niya na ang bagong Barbie ay maaaring sumasalamin sa bawat babae at baguhin ang pangunawa ng mga tao sa totoong mundo at kung paano nila tinitingnan ang mga manika bilang mga bagay ng stereotypical na beauty Mr. Mittel at ang iba pang mga lalaki ay nagpasya na sumama. Ang ideya at isara ang portal sa pagitan ng dalawang mundo gayunpaman hiniling ni Sasha na bigyan si Barbie ng kanyang sariling wakas. Party. Hiniling ni Gloria kay Mr. Mittel na ibigay kay Barbie ang kanyang happy ending at ang kanyang sariling kwento ngunit sinabi ni Mr. Mittel na wala siyang magagawa tungkol dito si Mrs. Ruth Mittel ay nagpakita at sinabi kay Barbie na siya ang lumikha ng Barbie doll na namatay ang maliit na matandang babae. Noong nakaraan at ang kanyang industriya ay kinuha ng mga lalaki sinabi ni Ruth na si Barbie ay ipinangalan sa kanyang anak na si Barbara, sinabi niya na si Barbie ay dapat pumunta sa isang landas ng pagtuklas sa sarili upang ipakita sa kanya kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Barbie ay bumalik sa oras upang makita ang kasaysayan ng mga kababaihan at mapagtanto. Na ayaw na niyang mamuhay bilang ideya na lumalabas sa isipan ng ibang tao sinabi ni Barbie kay Ruth na ayaw niyang maging isang manika lamang at gusto niyang maging tao ay humingi siya ng pahintulot kay Ruth ngunit sinabi sa kanya ng babae na kaya niya. Walang sino man ang nagpapahintulot kay Barbie na maging isang tao. Nagpasya si Barbie na gusto niyang maging taong gumagawa ng mga ideya at nagpasya na pumunta sa totoong mundo ang lahat ng bida ni Barbie at Ken kay Barbie bilang palem sa kanyang pagpunta sa totoong mundo na iniwan ni Gloria at ng kanyang asawa. Barbie. Sa kanyang unang normal na araw bilang isang normal na pang-araw-araw na babae, si Barbie ay pumupunta sa totoong mundo at ang unang bagay na ginagawa niya ay pumunta sa kanyang gynecologist tulad ng ibang babae. Maraming salamat po sa panonood.